Nagkikrave ako sa chicken pastil, kaya nanood ako kanina kung paano gumawa. At eto, gagayahin ko na nga. Magluluto ako ng chicken pastil. Simulan natin sa pagpapakulo at pagpapalambot ng ating chicken breast. Wala na tong buto, pinatanggal na namin to kanina sa palengke. Sa kumukulong tubig, naglagay lang ako dyan ng iodized salt, pinong paminta, dahon ng laurel, tsaka 2 onion powder, at saka 2 garlic powder. Yan. Tapos haluin lang natin ng bahagya para ma-distribute equally yung ating mga nilagay na pampalasa at saka pangtanggal ng lansa. And then hayaan na natin yung kumulo at lumambot. Tapos babalikan natin after ilang minutes. Ito na. Check natin kung okay na. Ayan, hanguin na natin dahil okay na siya. Itong pinagpakuluan, wag nyo munang itapon. Magtabi tayo ng kaunti nito kasi gagamitin natin ito mamaya pag nagluto na tayo. Ito na, napalamig na natin yung mga manok, kaya pwede na nating himayin. Oo, dapat hihimayin natin kasi nga chicken pastil ang ating gagawin. Tapos na tayo maghimay ng manok, kaya ito, simulan na natin ang pagluluto. Magpainit muna tayo ng ating mantika. Ang gamit kong mantika dito ay coconut oil. Yan. O, sa mainit na mantika, alam nyo na yan, magigisa na tayo ng ating mga aromatics. Lagi ako nagsisimula sa paggigisa ng sibuyas. Pag lumabas na yung aroma ng sibuyas, pwede na natin isunod dyan yung ating bawang. Yan. Ganun din ang gagawin natin. Hindi natin ito masyadong tutustahin. Hindi natin masyadong ipapabrown itong ating bawang. Pag lumabas na yung aroma nitong ating bawang, pwede na natin ilagay dyan yung ating 3 siling labuyo. Oo, kasi mahilig si Habi sa maanghang. Kaya ito, maglalagay tayo ng pampaanghang. And then, naglagay na ako dyan ng isang chicken cube. Usually, ang ginagamit ko ng pampalasa sa mga niluluto ko, chicken powder. Ngayon, naubusan ako ng chicken powder, kaya chicken cube yung aking nilagay. And then, naglagay din ako dyan ng isang sachet ng turmeric powder. After ng turmeric powder, nilagay ko na yung ating hinimay-himay na manok. And then, haluin lang nating mabuti para kumapit sa kanya yung ating mga aromatics at saka yung ating turmeric. And then, timplahan na natin, lagyan natin ng oyster sauce, ng toyo, at saka ng liquid seasoning. O, tansya-tansya lang tong ginagawa ko ha, wala akong specific measurements. And then, haluin lang natin yung mabuti para kumapit lahat ng pampalasa na nilagay natin. After nyan, magdadagdag tayo ng suka. Yung dami ng suka na ilalagay natin dyan, same lang dun sa dami ng toyo na nilagay natin. Nabubulol pa no? Same lang dun sa dami ng toyo na nilagay natin kanina. And then, haluin lang nating mabuti. Tapos, yung chicken stock, yung pinagpakuluan natin kanina, ayan, nagtabi tayo. Maglagay din tayo dyan para hindi naman tuyong-tuyo yung ating chicken. Then, maglalagay din tayo dyan ng pinong paminta. Pagkatapos, katulad kanina, hahaluin lang natin yan ulit para equally distributed lahat ng mga pampalasa na nilalagay natin. After nyan, magdadagdag din tayo dyan ng asukal to balance the taste. Diba? Tapos, ganun ulit, hahaluin lang natin yung mabuti para equally distributed lahat ng pampalasa na nilalagay natin. After nating mahalo ng mabuti, syempre titikman natin yan kung okay na ba or kailangan nating mag-adjust ng mga pampalasa. O, sa pagkakataong yan, sa aking itsura, o, diba? Okay na sa akin yung lasa niyan. Kaya ito, medyo patutustahin natin ng konti yung ating chicken para lalo siyang masarap. And then after nun, tapos na, luto na ang ating chicken pastil. O, diba, ang dali? At promise, super sarap. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya, try nyo na din. Thank you for watching and happy eating, everyone!